Yes, magandang araw sa ating lahat. So, ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa mga kabaong na lumabas ngayon. Mga 5 kabaong yata yung umiikot sa 5 kabaong yung mga natagpuan sa within Metro Manila. So, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nagpahiwatig na ang sabi natin makabayan o concerned citizen o mga men in uniform personnel na hindi na nagugustuhan yung nangyayari sa ating bansa. So sa aking palagay ito, warning ito sa mga kurap, mga magnanakaw. Pero doon sa iniwan na mga indikasyon, mga galit, mga kontra China at saka kontra Communist Party of the Philippines. So ito ay hindi ito ordinaryong tao ang nag-isip nito. Medyo may kaalaman ito sa mga larangan na mga ganitong gawain. Biruin nyo, yung galing sa China o laban sa China, so ibig sabihin, lahat ng mga lumalaban sa China ay ipapatumba nila. Sino yung lumalaban sa China? Ang gobyerno. Di ba? So, sino ang pro-China? Si Duterte. Sino ang galit sa communist? Si Duterte rin. Parang hindi, Tingnan niyo. Sino bang galit sa communist? Ang suspect natin ay mga Duterte. Ibig nyo sabihin, ang armed forces ay kakampi ng NPA. So, malaking palaisipan ito. Kumbaga, nililigaw ang mga otoridad dito sa bagay na ito para hindi nila makapa sino ang may gawa nito. Sino ang tinatakot dito? Isang punto. Sino ang tinatakot dito? Yung mga Duterte? Mga lumalaban sa gobyerno? Hindi. Talagang napakahirap, Kung susumahin mo yung anti-communist, anti-China and anti-communist. Pero inisa-isa ko, parang hindi totoo. Pero may, di ba, natatandaan ninyo na naibalita sa mystery media na may mga sundalos at saka pulis na gustong mag-alsa laban sa mga kurap. So therefore, ang kabaong na yan, para sa aking analisar, ay para yan sa mga magnanakaw. Sino bang magnanakaw? Di lahat ng nasa gobyerno, di ba? Lahat magnanakaw naman yan Anong partido ka man, magnanakaw ka. Lahat. Pero sabi nga ni Mayor Magalong, ulitin ko ulit, 90% of congressmen ay corrupt. So, ibig sabihin, yung mga prosecutor ng impeachment are corrupt. Now, they are counsel prosecutor na mag-iimbestiga sa korupsyon sa impeachment.
And yet, sila, mga kurap. Buti na nga lang, namatay si Kwan, ano? Namatay si Senador Miriam Defensor Santiago. Paano kung hindi? Di pagmumurahin na naman tayo o pagmumurahin naman kayo. Gaano ba kalinis natin na nag-iimbestiga tayo ng kurap? Buti na lang, namatay si Kwan talaga, no? Pero body-body ni Kwan yun, eh. Ni Pangulong Marcos, eh. Si Miriam Defensor, hindi nga pumirma doon sa Kwan, eh. Hindi nga pumabordo sa impeachment ni Corona, eh. Kasi alam naman, eh, ni Marcos Jr. na gawa-gawa lang naman yung kwento kasi si Pinoy Aquino, President Aquino, ay galit lang kay Justice Carpio dahil yung sa decision do sa farmers sa Hacienda Lucita. Kaya nung naging Pangulo siya, gumante. Ito na-impeach nga. So alam ni Pangulong Marcos Jr. na nung senador siya na alam niya na gawa-gawa. Ito, alam niya rin na gawa-gawa ng kanyang mga alipores. How many times attempt na i-impeach Inday Sara, ngayon pa lang natuloy. Pero problema, mukhang mahirapan yata sila ma-impeach si Inday Sara, no? Pero balik muna tayo doon sa kabaong na yan, ano? Diyan sa kabaong na yan. Para saan ba yung kabaong na yun? Ako, para sa akin lang, sa totoo lang. Para sa akin. Yan ay paalala sa mga magnanakaw. Kaya kayo mga magnanakaw, siguraduhin nyo na hindi kayo, o kaya magbago na kayo. Magbago na kayo. Dahil para sa inyo ito. Ano? Para sa inyo itong mga kabaong na ito. Bakit pa pang magpakahirap sila kung walang purpose yung pagkalat? Kasi kapag nahuli rin sila dun, may kalalagyan sila. Di ba? Oy, basahin ko lang muna mga first honor. Oy, Joseph said hi. Sorina, good evening. Oh, like down daw, sabi ni Sorina, no? So, mga kababayan, tuloy lang ang laban natin. Sabi ni Sorina, ano ang istorya ng Kaba ng Bayan? Eh, nahuli ka na eh. Babalikan ko pa ba yan? Yan ay makabayan na pagkilos. Winawarningan ang mga walang hiya sa gobyerno. Wala nang iba yon. Wala nang iba. Warning yan. Kasi buwisit na rin sila sa gobyerno. Or, winawarningan ang mga Duterte. Ano? So, alin lang dyan? Alin ang mas mabigat? Kayo. Asa winarningan ang mga Duterte? O yung mga lumalaban sa korupsyon? Kasi magkahiwalay ang Duterte at saka yung lumalaban sa korupsyon. Katulad kami, UPI. Hindi kami naka-align kay Duterte. Kami ay sumusuporta lang laban sa korupsyon. At laban sa pag-aabuso sa kaban ng bayan at sa kanilang katungkulan. Yun kami doon. Kaya paalala lang, magkatotoo yung sitwasyon na yan.
Now, punta tayo sa impeachment. Kasi nga paalala doon sa mga magnanakaw, yung magnanakaw nandiyan sa prosecutor Ano ba ang kredibilidad ng mga congressmen sa prosecution para mag-examine sa mga witnesses? Sila mismo magnanakaw Wala silang credibility to be the group of prosecutor of the government. Lahat yan ay nakatanggap ng malita. Walang rally ngayon kasi nga tag-ulan. Pangalawa, kulang na sa budget. Pero nagpapalakas lang tayo kasi nga maulan. Pagka nakahanap tayo ng buwelo, saka tayo magbubuwelo. Sabi ni Mintik La Chica, gandang suot nyo natin, sir. Okay sinipag-sipag akong pumorma, no? Sinipag-sipag akong pumorma, no? Kasi, sa totoo lang kasi hindi ako sanay sa pormahan, no? Pero minsan pinupuna ako ng mga viewers ko at saka yung anak ko at saka yung asawa ko. Medyo sabi niya, pumorma-porma ka naman na kagalang-galang, ano? O kagalang-galang, ano, di ba? Hindi ako kasi sanay dyan, Hindi ako sanay sa mga pormahan. Sabi ni Sorena Jabalia, o nga, iyong mga prosecutor are all under influence of malitas. Totoo yun. O nga, rally di, kailangan may malaking budget din. Oo, kasi nga, pag maraming sumama, naghanap ng pagkain, kuha lang donate sa antay kukuha ng budget. But anyway, meron naman nagtulong-tulong, kaya nga lang, maulan tayo ngayon. So, patuloy tayo mga kasama